Tingnan nyo yung consistency. Kala nyo perfect, 'di ba? Pero palpak yan. Ito pa. At lalo naman ito. Pag nasa ibang bansa ka talaga, ang una mong mamimiss yung mga pagkain. Kaya samahan nyo akong gawin yung favorite ko at miss na miss ko ng bibingka sa latek. So I don't have access sa original na gata. Kaya ang ginagawa ko, nire-reduce ko lang yung mga water from instant gata. Ito na yata yung reason kung bakit lagi akong pumapalpak. Dahil sa sugar. Alam nyo ba kung anong natutunan ko? Dapat pag ginagawa mo to, mas konti yung sugar kumpara dun sa gata. Laging tandaan ang 4:1 ratio. 4 for gata and 1 for the sugar. Basta kahit meron kayong original na coconut milk, lagi niyong tatandaan ang 4:1 ratio. Kaya talagang sinusukat ko kung ilan yung natira sa akin na gata. I-divide ko lang siya sa 4 at yun yung magiging sugar ko. Ngayon naman gawin natin yung malagkit na bigas. Pero pasensya na, hindi ako gagamit ng malagkit na bigas dito. Kasi yung gusto ko talagang texture, yung nabibili nung bata ako, yung tigsi 50 centavos. Naalala ko, nagbenta pa nga ako noon eh. Yung iiwan mo lang yung ID mo, pero madalas pag nagbebenta ako, yung pinakatubo ko, kinakain ko. Kaya dito sa recipe na to, ang ginamit ko, kanin lang. Gustong gusto ko makuha yung puting-puti na kanin. Tapos yung signature topping sa ibabaw. Na-perfect ko na to noon eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makuha ulit ngayon. Siguro dahil wala na ako sa mood kasi nakilang beses na nga ako nagkamali at puro palpak. Pero mukhang okay ito ngayon. Kaya itong malaki na to, isi-share natin sa kaibigan ng kapatid ko. Sure ako, miss na rin ng mga kapwa natin OFW yung mga ganitong klaseng pagkain. At itong batch na to, yung nilagyan ko ng tissue. Palpak na naman ulit. Parang kulang sa luto. Pero yung lasa nandun na. Siguro dapat kainin mo na lang agad. Siguro mga 5 attempts, pero hindi ko pa rin maayos-ayos. Tignan nyo, nag-water na naman yung gitna. Pero ang sarap-sarap niya talaga. Pang second day na nga pala to. Grabe, miss na miss ko to. Ito na lang ang dinner ko.